Tung-tung-tung sahur. Isa yan sa mga maririnig natin sa mga kabataan, kung saan madalas din natin itong nakikita sa mga social media like TikTok at YouTube Short. Pero alam mo ba na nitong mga nakaraang araw, may isang ina ang natakot dahil sa pagiging obses o pagkahilig ng anak niya sa tung-tung-tung sahur, kung saan dumating pa sa point na napapanaginipan na ito ng bata at laging bukang bibig at tila isinasama pa ito ni sahur. At yun na nga, dumating na yung kinakatakutan ng ina kung saan ang kanyang anak na bunso na parang tulog at tila hinahampas nito yung pader na kadalasang ginagawa ni sahur sa mga video. Parang galit na galit yung bata habang hawak nito yung laruan na hinahampas niya sa pader. At ito ang buong kwento. Pakinggan natin. Disclaimer lang, ang mga maririnig mo sa video na ito ay nakuha natin sa social media at ito ang karanasan ng ina sa kanyang anak. Hi, hindi ako mahilig magsulat ng ganito pero gusto ko lang ibahagi kasi baka makatulong ako sa ibang parents. Napansin ko kasi netong mga nakaraang linggo, yung bunso kong anak, 7 years old, parang naging obsessed sa isang karakter sa TikTok at YouTube Short, yung tung-tung-tung sahur. Akala ko nung una harmless lang, nakakatawa, parang cartoon, pero habang tumatagal, iba na ang kinikilos niya. Tuwing madaling araw, nagigising siya mag-isa. Wala namang alarm. Pag tinanong ko bakit gising, sasabihin niya naririnig ko po si sahur. Sabi niya gising na daw ako. Akala ko joke lang, pero tuwing 3:17 AM, lagi siyang nagigising, laging nakatingin sa may bintana. One night pinanood ko yung mga video na pinapanood niya. At sa isa sa mga latest videos after ng 17 seconds, biglang nag-black yung screen tapos may sumingit na frame na parang hindi part ng animation. Hindi ko ma-explain pero may mukha doon, hindi cartoon, mukhang totoo. Parang na-capture lang ng low-res ng CCTV, nakatitig lang. Nadelete agad yung video after ilang araw. Then the scariest part, nakita ko si bunso na parang tulog habang hinahampas yung wall niya sa kwarto. Galit na galit, hawak yung laruan niyang bat, paulit-ulit sinasabi, tung-tung-tung sahur. Hindi siya nagising agad kahit anong yugyog ko. Nung kinausap ko siya kinabukasan, iyak siya ng iyak. Sabi niya ayaw na daw ni sahur na hindi ako sumama kasi naririnig niya ako kagabi. After that, pinatigil ko screen time niya. Gumaling siya at bumalik sa dati. Pero gusto ko lang ibahagi kasi baka hindi lang kami. Hindi ko sinasabi totoo yung kwento sa online. Pero kung may mga anak kayong mahilig manood ng tung-tung-tung sahur, bantayan nyo sila. Hindi lahat ng nakakatawa ay safe. Minsan ginagawang meme ang hindi dapat pinaglalaruan. After kong pagbawalan sa phone ang anak ko, akala ko tapos na. Pero netong huling linggo, napansin ko kahit wala siyang access, inaawit niya pa rin yung praise paulit-ulit, mahina, tung-tung-tung sahur. Minsan habang naglalaro, minsan habang tulog, para bang hindi niya alam na sinasabi niya yun. Tinanong ko siya bakit niya sinasabi at ang sagot niya kasi gusto niya maalala ko siya. Tanong ko, sino? Ang sagot niya, yung kahoy na tao, yung hindi marunong pumikit. Dahil sa mga pangyayaring ito, nag-research ako. Hindi lang pala ako ang nakapansin. Meron ng mga threads dati puro deleted na ngayon about kids in different towns na naging obsessed sa parehong karakter. Yung iba gumigising ng madaling araw, yung iba biglang nagwawala at tila hinahampas yung dingding nila. Meron ding isang kwento na halos pareho sa nangyari sa anak ko. Tapos may isang user doon na nagsabi, "It's not a character, it's a call. And every time a kid repeats, they give it permission."
Napansin mo rin ba, ba't halos lahat ng oras 3:17 AM palagi siya napapansin? Hindi 3, hindi 3:30. Kasi daw sa lumang paniniwala, 3:17 ay oras ng panggising, hindi para sa tao pero para sa ibang nilalang. Ginagamit ang sahur bilang paanyaya pumasok sa buhay nyo. Isa yan sa mga nakakatakot na experience ng mga bata, ang matakot sa isang bagay na hindi naman nila lubos na alam. Ako, may anak ako at kilala niya rin si Tongtong Sahur, pero hindi umabot sa ganitong sitwasyon. Kilala niya dahil napapanood niya pero hindi siya interesado. Para sa mga magulang, kung nakakaranas na kayo ng ganito, ang mabisang gawin ay bawasan o ihinto muna ang mga screen time ng mga chikiting dahil baka mamaya magdala pa ito ng takot sa kanilang paglaki. Bawasan ang mga gadgets at maglaro sa labas at magkaroon ng totoong kaibigan. Ang kwento na ito, kapatid, ay paalala sa lahat na hindi lahat ng nakakatawa ay safe para sa mga kabataan at bantayan lagi natin ang mga anak natin.